Tahimik ang ilog, nagkakahol ang mga dahon. Biglang sumulpot ang bibig mula sa tubig. May ngipin ito tulad ng sa tao. Ito ang pako, malaking kamag-anak ng piranha. Nagmula ito sa Amazon at Orinoco. Nakikita ng mangingisda at siyentista ang pako. Ang panga nito ay nagbabago sa dating ideya ng isda. Isipin, hihilahin mo ang lambat. May pako roon, nakatitig ng seryoso. Ang panga nito ay sumasara ng mahigpit. Para itong isang matibay na pangkipit. Madaling durugin ng pako ang mani. Binabasag din ito ang shell ng suso. Tulad ng paggamit natin ng martilyo. Kaya huwag ay lapit ang daliri sa matitigas na bagay. Hindi ito nangangaso ng tao. Kundi ang panga nito ay sadyang pambasag. Pwedeng maghiwa ng mas matigas sa laman. Ang pako ay may mataas at siksik na katawan. Ang gilid nito ay lapad. Madilim ang mga kaliskis, may kinang na tanso berde. Mas maputi ang tiyan ng matandang pako. Malapad ang ulo ng pako. Makapal ang mga labi nito. Sa likod nito ay dalawang hanay ng patag ng ngipin. Kamukha ito ng korona ng ngipin ng tao. Maliit ang mga mata ng pako. Malapad ang mga palikpik nito. Ito ay para makahawak sa agos. Lumalaki ang malaking pako hanggang halos 1 metro. Tumitimbang ito ng mahigit 20 kilo. Ang isang matandang pako ay tunay na makinang ngumunguya. Hindi ito nakakatakot sa pangil kundi sa ngipin ng tao. Ang pangunahing katangian ng pako ay hindi pag-atake. Ito ay pandurog at panggiling ng pagkain. Ang pako ay umangkop sa pugiling ng matitigas na buto. Dinudurog din ito ang siksik na prutas. Ang mga ito ay nahuhulog sa tubig mula sa mga puno. Ang panga ng pako ay pantay na sumasara. Ang mga ngipin ay parang maliliit na hilingen. Ang ngala-ngala at lalamunan nito ay dumudurog. Nagiging latak ang pagkain. Ang batang pako ay kumakain ng larvae at zooplankton. Habang lumalaki, kumakain ito ng halaman. Ito ay mas ligtas at matipid sa enerhiya. Lumalaki rin ang lakas ng kagat nito. Ang pako ay nabubuhay sa binabahang kagubatan at kapatagan ng Amazon at Orinoco. Kapag umapaw ang mga ilog, umaabot ang tubig sa ilalim ng mga puno. Lumalangoy ang pako sa pagitan ng mga tangkay, kinukuha lahat ng nahuhulog. Ang panapanahong tubig ang nagtatakda sa buhay ng pako. Sa pagtaas nito, sila ay nangingitlog. Kapag lubos na mataas, nagpipiesta sila sa mga prutas. Sa paghupa, lumilipat sila sa ilog, lawa, at lumaon. Ang pako ay kayang mabuhay sa itim na asidong tubig, sa puti, na malabo, at sa malinis na sapa. Ngunit mas gusto ng pako ang gilid ng kagubatan. Doon kasi ang pinakamaraming buto at prutas. Ang pagkakahawig ng ngipin ng pako sa tao ay hindi biro ng kalikasan kundi pagtatagpo ng mga porma. Kapag iisa ang layunin, nagiging magkatulad ang solusyon ng iba't ibang uri. Kailangan ng pako ang molar na plato upang durugin ang pagkain na gulay at hindi upang punitin ang karne tulad ng ginagawa ng piranha. Kaya ang pako ay nagiging hardenero ng ilog. Nilulunok nito ang buto, dinadala at inilalabas sa ibang lugar. Nakakatulong ito sa mga puno na kumalat pa. Ano sa tingin nyo, ang pako ba ay dahilan para katakutan ng tubig o dahilan para respetuhin ang inhinyeriya ng kalikasan? Isulat sa comments kung binigyan kayo ng ngiti ng pako ng bagong pananaw sa mga ilog at kagubatan. May tanyag na mito. Sinasabi nitong nangangaso ang pako ng tao. Kung makagat ito sa sensitibong bahagi. Sa totoo, maingat ang pako. Lumalayo ito sa tao. Nasusugatan lang ang mali ang hawak dito. Nadagdagan ng kalituhan sa pagiging kamag-anak nito sa piranha. Dahil din sa maiingay na balita. At sa pagpakawala ng pako ng mga aquarist. Tandaan, ligaw na isda ang pako. May malakas itong pangsira. Ang paggalang sa pako ay mas mabuti. Nakakaiwas ito sa gulo kaysa anumang takot. Ang pako ay inilarawan noong ika-19 na siglo. Para sa Amazon, mahalagang pagkain ito sa loob ng maraming siglo. Ngayon, inaalagaan ng pako sa mga farm. Mabilis itong lumaki sa pagkaing halaman. Nakakaya nito ang iba't ibang tubig. Maginhawa ito para sa mga magsasaka. Hindi nabubuhay ang pako sa malamig na klima. Ang katawan nito ay para sa maiinit at nagbabagong ilog. Nakakagulat sa mga siyentipiko kung wala ang pako, mahina ang tubo ng buto ng puno. Ang ekosistema ng ilog at gubat ay nakasalalay sa pako. Ang isdang may ngiping parang tao ay hindi halimaw. Isa itong inhinyero. Pinapakain nito ang sarili at tinutulungan ng gubat. Nakakatulong ito sa pag-survive sa pabago-bagong mundo ng tubig. Nakita namin kung paano pinag-uugnay ng panga ng pako ang ilog at gubat. Parang hindi ito galing sa lupa. Nagiging isang sistema sila. Ito ang channel na Earthly Creatures. Mag-subscribe para makita ang iba pang nakakatakot na tuklas. Tingnan din ang mga bagong nilalang sa ilog. Kasama rito ang pinakakakaibang nilalang parang halimaw.
Palem,